Hi, welcome sa Anime Movie Recap Tagalog. Umupo lahat at mag-enjoy sa panonood kung hindi sasampalin kita. Isipin mo na lang, ikaw at ang iyong klase ay ipinadala sa isang adventure, kung saan kailangan mong pumunta sa mga dungeon upang matulungan ang mga mamamayan ng mundong iyon. Gayunpaman, sa isa sa mga misyon na iyon, pinagtaksilan ka ng isa sa iyong mga kasamahan, at iniwan ka doon upang mamatay. Ngunit nang kumain ka ng mga halimaw na nakakalat doon, pumuti ang iyong buhok at nakakakuha ka ng hindi kapanipaniwalang kapangyarihan. Nagsimula ang kwento sa isang batang lalaki sa ilalim ng labyrinth. Ang kanyang pangalan ay Hajime. Siya at ang kanyang klase ay na-teleport sa mundong ito, at ang bawat isa sa kanila ay may isang tiyak na klas at kapangyarihan. Ang kanya ay ang pag-transmute ng mga bagay, kaya hindi siya mahusay sa laban. Doon, marami siyang nakikitang halimaw na mas malakas kaysa sa kanya. Isang halimaw na higanteng oso ang kumakain ng iba pang uri ng halimaw ang nakakita sa kanya. Sinubukan niyang tumakbo palayo, ngunit ang kanyang braso ay naputol ng tinamaan ng atake nito, at kinain ito ng halimaw, kaya takot na takot niyang ginamit ang kanyang kapangyarihan upang makapasok sa dingding. Ngunit dahil sa pagkawala ng dugo, siya ay nawalan ng malay. At samantala, makikita natin kung paano siya nakarating doon sa mapanganib na lugar. Nasa labyrinth ang kanyang klase dahil sa isang paggalugad, hanggang sa mahawakan ng isa sa kanila ang isang kristal, na naging sanhi ng pag-teleport ng lahat sa isang tulay, kung saan lumilitaw ang iba't ibang mga halimaw, wala silang laban sa mga halimaw na ito. Si Kaori, ang kaibigan ni Hajime ay nasa panganib, kaya lumilitaw na iligtas niya ito gamit ang kanyang transmutation upang maantala ang lahat ng mga halimaw. Upang tulungan siyang makaalis doon, ang iba sa grupo ay gumagamit ng mga pagsabog ng enerhiya laban sa halimaw na humahabol sa kanya. Ngunit ang isa sa kanila ay sadyang nagpatama sa kanya, na nagpabagsak sa kanya sa tulay. Bumalik sa butas na ginawa niya sa dingding, nagising siya na may hindi kapanipaniwalang nararamdaman na sakit, iniisip kung sino ang maaaring gumawa nito sa kanya, at maaaring alam niya kung sino ang may kasalanan. Nagpasya siyang iwanan ang kanyang pagiging tao, at gawing target ang mga nang-hunting na halimaw sa kanya. Gamit ang ilang mga bitag, nagawa niyang pumatay ng ilang halimaw, at sa sobrang gutom, nagpasya siyang kainin ang mga ito. Nag-transform ang katawan niya, lumalakas at pumuti ang kanyang buhok. Isa pa, nag-level up siya at nakakuha ng electrical powers mula sa halimaw na kinain niya, at sa pagmamanipula ng mana. Gamit ang mga bagong kasanayang ito, lumikha siya ng ilang uri ng magic revolver na napakalakas na tumutulong sa kanya na manghuli sa ibang mga nilalang. Bawat halimaw na kanyang kinakain, siya ay nag-level up ng husto at nakakakuha ng mga kakayahan nito. Plano ni Hajime na maghiganti sa halimaw na kumain ng kanyang braso. Gamit ang kanyang bagong kapangyarihan, madali niyang natalo ang oso, na sinasabing mabubuhay siya at babalik sa kanyang tahanan, at kung sino man ang humarang sa kanyang daan, sila ay mamamatay. Dito ay tuluyang nagbago ang personalidad niya, mula sa pagiging mahinhin, ngayon ay sobrang malupit. Nang hindi na umuunlad sa pagkain ng mga halimaw, at nang hindi nakahanap ng paraan para umakyat, nagpasya siyang bumaba pa sa labyrinth na iyon, na sinasabi nilang may higit sa 100 palapag. Humarap siya sa isang butiki na sa kanyang tingin ay maaaring gawing bato ang mga bagay, ngunit gamit ang isang flash bomb, madali itong natatalo ng bida, at patuloy na tinatalo ang iba't ibang mga halimaw. Samantala, sa ibabaw, nalaman natin sa isang pag-uusap sa pagitan ng hari at ng mga bayani na sila ay nai-teleport sa ika-65 palapag, at si Kaori ay nawasak sa pagkawala ng kanyang kaibigan. Sa mundong iyon, mayroong 3 uri ng lahi, mga tao, mga demonyo, at mga halimaw. Ang sangkatauhan at ang mga demonyo ay nasa isang madugong digmaan sa loob ng maraming siglo. Samantala, natutong kontrolin ng mga demonyo ang mga halimaw. Dahil maraming pakinabang, ang sangkatauhan ay nasa bingit ng pagkawasak. Ngunit upang maiwasan ito, nilikha ng Diyos at isinaman ang mga bayani na may kapangyarihan sa kanyang kaharian. Ito ang mga kabataang dumating sa mundong iyon. Samantala, nakahanap si Hajime ng isang higanteng pinto, at nang subukan niyang buksan ito, 2 halimaw na bato ang nabuhay. At sa isang maikling laban gamit ang kanyang revolver, natalo niya sila. Sa loob nila, nakita niya ang susi para mabuksan ang mahiwagang pinto. At doon sa loob, nakita niya ang isang nakulong na babae. Sa simula, ayaw niyang tulungan siya dahil sa tingin niya ay masyadong delikado. Ngunit nang sabihin niyang vampira siya, at nandoon siya dahil pinagtaksilan siya, nagbago ang iniisip niya. Nang marinig niya ang kanyang kwento, napagtanto niya kung gaano siya kapareho sa kanya, kaya nagpasya siyang palayain siya.
Ang vampira ay humingi sa kanya ng isang bagong pangalan, na nagbibinyag sa kanya bilang Yue. Biglang nalaglag ang ilang mga tinik mula sa ibabaw at pinoprotektahan niya ito, ngunit tinamaan siya ng ilan sa mga ito. Bumangon siya at gumamit ng kaunting banal na tubig na naipon niya, pinagaling niya ang kanyang sarili. Sa likod ni Yue, lumalaban siya sa giant crab na umatake sa kanya. Masyadong matigas ang katawan nito, kaya ang atake ng pangunahing tauhan ay hindi nagdudulot ng anumang pinsala. Kinagat ni Yue ang kanyang leeg upang makakuha ng mas maraming mana, at sa isang malaking bola ng asul na apoy, naabot niya ang halimaw, ngunit hindi pa rin ito sapat. Kaya sinundan ni Hajime ang parehong tinamaan ni Yue, at si Hajime gamit ang kanyang baril, ay tinapos ang bagay. Sa pakikipag-usap sa kanya, nalaman niyang mahigit 300 taon na si Yue, at dahil mataas ang healing factor niya, hindi siya namamatay. At saka, sa ilalim ng labyrinth, makakahanap siya ng paraan para makaalis dito. Sa natitirang bahagi ng halimaw, lumikha siya ng isang bagong sandata, ang antimatter rifle. Habang naglalakad sila, kinuwento niya ang nangyari sa kanya. Pagkatapos ng mahabang paglalakad, nagpasya silang magpahinga. Sinabi sa kanya ni Hajime na wala siyang planong maghiganti o kung ano paman, ang gusto lang niya ay makauwi. Nang marinig niya ito, nalulungkot siya dahil wala siyang mapupuntahan gaya ng pinaplano niya. Kaya niyaya niya itong bumalik sa kanyang mundo kasama niya, at masaya niyang tinanggap. Sinisira ang sandali, lumilitaw ang ilang mga dinosaur at hinahabol sila. Parang kinokontrol sila ng halamang parasite. Parehong nakatakas ang dalawa sa pamamagitan ng pagpasok sa isang masikip na butas, kung saan lumilitaw ang ilang berdeng bagay sa hangin, at bigla na lang siyang sinugod ni Yue. Ang isa sa mga halaman ay nasa kanyang ulo, at ang halimaw na kumokontrol sa kanya, ay lumilitaw. Ginamit nito si Yue bilang isang pangharang upang protektahan siya mula kay Hajime, at sinubukan din siyang kontrolin, ngunit hindi ito gumana. Dahil kumain siya ng maraming halimaw, mayroon siyang panlaban sa ganoong uri ng kapangyarihan. Sa simula, ayaw niyang umatake. Ngunit nang inutusan siya ni Yue, kahit nandyan siya, hindi siya nagdalawang isip. Mabilis niyang pinatay ang halimaw, at nagalit si Yue dahil sa napakabilis niyang ginawa, muntik na siyang tamaan ito. Habang nagpapahinga sila, tinanong niya kung hindi siya kakain ng kahit ano, at sumagot siya na ang pagkain niya ay dugo niya. At pagkatapos ay hinubad niya ang kanyang damit, at sinabing oras na para kumain. Matapos ang mahabang paglalakad, nakakita sila ng isang higanteng pinto. Habang may nakakatakot na ngiti sa kanyang mukha, binuksan ito ni Hajime. Pagdaan sa pinto, nakita nila ang maraming crystal towers. At biglang, isang uri ng dragon na may ilang mga ulo ay lumitaw. Ang bawat isa sa mga ulong iyon ay umaatake ng iba't ibang uri ng kapangyarihan. Anumang mga pinsala na maaari nilang idulot sa halimaw, ang puting ulo ay magpapagaling sa iba. At kahit na tumutok sila sa isang iyon, ang ibang ulo ay humaharang upang ipagtanggol ito. Nahulog si Yue sa isang ilusyon, ngunit iniligtas siya ni Hajime. Sinabi niya na natatakot siyang maging mag-isa muli. At para pakalmayan siya, hinalikan siya nito. Magkasamang umatake at sa tulong ng kanilang bagong sandata, natalo nila ang halimaw. Gayunpaman, habang ibinaba nila ang bantay nila, may lumabas na bagong ulo na umaatake kay Yue. Sa pagsasakripisyo ng kanyang sandata at paggamit ng kanyang katawan bilang harang, pinoprotektahan siya ni Hajime. Pagkatapos, dinala niya siya sa isang ligtas na lugar. At gamit ang kanyang bibig, binibigyan niya siya ng iba't ibang mga healing potion. Kinuha niya ang baril ni Hajime, at sinabi na sa pagkakataong ito ay ililigtas niya siya. Gamit ang sandata sa kanyang mga kamay, pumunta siya sa halimaw, ngunit ang isang pag-atake ng halimaw ay umabot sa kanya. Habang iniisip na katapusan na ng lahat, siya ay lumuluha. Ngunit nang makitang malungkot ang kanyang kasintahan, nagalit si Hajime at nabuksan ang isang bagong kapangyarihan na nagpapabilis sa kanya kaysa sa dragon. At gamit ang ilang granada, ginawa niyang bumagsak ang kisame sa itaas ng halimaw. Sa pinagsama nilang mga kasanayan ni Yue, natalo nila ito. Samantala, ang guro ng mga bayani at ang hepe ng simbahan ay nag-uusap tungkol sa pagpapadala sa kanila muli sa labyrinth. Ngunit sinasabi ng guro na pagkatapos mawala ang isa sa kanyang estudyante, kailangan nila ng mas maraming oras, at kung hindi niya yun irerespeto, hindi niya gagamitin ang kanyang kapangyarihan sa agrikultura para pakainin ang kaharian. Kaya pumayag siya, at sinabing isasama niya lamang ang gustong sumama. Samantala, nakikita natin ang mga grupo na nabuo muli upang tuklasin ang labyrinth, at naniniwala pa rin si Kaori na buhay ang kanyang kaibigan.
Nagising si Hajime sa isang kama kasama si Yue, at pareho silang nakahubad. Ipinaliwanag niya sa kanya kung paano sila nakarating doon. Matapos talunin ang dragon, isa pang malaking pinto ang bumukas na naghatid sa kanila sa lugar na yon. Inihiga niya siya sa kama at gumamit ng mga potion para pagalingin siya, ngunit hindi yon ang sagot kung bakit pareho silang hubad. Dinilaan ang kanyang mga labi, sinagot niya na si Hajime ay marumi at kailangan niya itong linisin. Nakahanap din sila ng isang mansyon at ginalugad ito, nakakita sila ng isang bungo na nakaupo sa isang trono. At nang makalapit siya, napunta siya sa isang magic circle, kung saan lumilitaw ang ilang uri ng hologram, at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Oscar Orcas, ang taong nagtayo ng labyrinth na iyon. Binati niya sila sa pagtapos nito. Bumalik sa grupo ng mga bayani, nakasakay sila sa bahaging iyon ng tulay at lumitaw ang mga halimaw. Pero hindi na sila katulad ng dati, marami silang naging pagsasanay para sa puntong ito. At sa maraming trabaho bilang isang grupo, nagagawa nilang talunin ang mga ito. Sa kabilang banda, patapos na ang recording ni Oscar, at sinabi ni Oscar na ibibigay niya kay Hajime ang lahat ng kapangyarihan. Ang bida ay ginantimpalaan ng isang bagong magic na tinatawag na creation magic, kung saan maaari niyang ilagay ang enerhiya sa mga brute na mineral, na nagbibigay sa kanila ng mga espesyal na katangian. Nagagawa din ito ni Yue, kahit na wala siyang kakayahan ng katulad kay Hajime. Inilibing ng mag-couple ang katawan ni Oscar, at nakahanap sa mansyon ng maraming libro at artifact na maaaring magpataas ng kanilang kapangyarihan, at makatulong sa kanila na tapusin ang kanilang mga layunin. Sa mga ito, nagdesisyon sila na manatili doon ng ilang sandali, hanggang sa malaman na nila ang lahat ng nasa mansyon na iyon. Nang gabi ring iyon, habang naliligo si Hajime, nagpasya si Yue na samahan ang kanyang kasintahan, at ito ay nagbibigay sa atin ng magandang eksena. Lumipas ang 2 buwan, at natutunan nila ang lahat ng posible. Lumilikha si Hajime ng iba't ibang mga bagong armas at sasakyan, at isang mechanical na braso para sa kanya. Handa na silang bumalik sa ibabaw, at mula sa sandaling iyon, silang dalawa ay laban sa mundo. Isang kuneho na babae ang tumatakbo palayo sa isang dinosaur na may 2 ulo, hanggang sa isang sinag ng enerhiya ang nagligtas sa kanya. Sa loob nito, lumilitaw ang mag-couple na pangunahing tauhan, at natutuwa siya sa paniniwalang lumitaw ang kanyang mga bayani. Humihingi siya ng tulong kay Hajime, na ilang beses itong tinatanggihan. Ang pangalan ng batang babae ay Shia, siya ay mula sa isang tribo ng mga rabbit men, at kailangan sila upang iligtas ang kanyang pamilya. Nang makita kung gaano siya mapilit, nagpasya siyang pakinggan siya, at pagkatapos ay pinatuyo niya ang kanyang mga luha sa kanyang Amerikana, kaya't pinabagsak siya nito. Tinatanong niya kung paano niya nagagawa na saktan ang isang maganda at cute na babae, at sinagot niya yun kung ikukumpara kay Yue, ang kanyang cuteness ay wala. Sagot ng dalaga, ang ganda ng katawan niya kumpara kay Yue. Dahil sa komento na ito, ang vampira ay gumamit ng magic para pagbayarin ang kuneho sa mga sinabi nito. Pagkatapos nito, ikinwento niya ang nangyari. Ang kanyang tribo ay namamatay mula sa kanyang tahanan matapos salakayin ng mga halimaw. Karaniwan, ang mga rabbit men ay hindi maaaring gumamit ng magic, ngunit siya ay ipinanganak na magagamit ito, lalo na ang clairvoyance, na nakatulong sa kanya na malaman na sila ay lilitaw doon. Ayaw pa rin siyang tulungan ni Hajime, ngunit sinabi ni Yue na dapat dalhin nila siya roon dahil mabuti kung may maggagabay sa kanila. Sa kagubatan, isang batang babae ang kakainin na sana ng isang dragon, ngunit dumating si Hajime sa tamang oras. At gamit si Shia bilang bitag, pinapatay niya ang lahat ng halimaw. Sa tulong ni Yue, natalo niya ang lahat ng mapanganib na halimaw para sa tribo, at gayon din, gumawa sila ng kasunduan ng hindi pagsalakay sa iba pang mga lahi. Si Yue at Shia ay nagsisimulang magsanay halos araw-araw. At upang may pagtanggol ang kanilang sarili, sinasanay ni Hajime ang natitirang bahagi ng tribo, ngunit ang mga kuneho ay masyadong mapayapa, hindi man lang nila matalo ang pinakamahinang halimaw. Lalong tumitindi ang pagsasanay nilang dalawa, at si Shia ay nagawang makapinsala ng maliit kay Yue, at dahil doon, nanalo siya. Hiniling niya kay Hajime na isama siya sa kanyang paglalakbay, dahil mahal niya ito at gusto niyang makasama siya magpakailanman. Lumilitaw ang natitirang bahagi ng tribo, lahat sila ay mas malakas at malupit kaysa dati. Sa isang lumang puno, nakakita sila ng isang bato na may pamilyar na simbolo na nasa mansyon ni Oscar. Sa paglalagay ng kanyang singsing dito, kailangan daw nila ng 4 na simbolo, para muling mabuksan ang pinto. Kinuhusgahan nila ito na dapat silang kumuha ng ring mula sa iba pang mga labyrinth na umiiral.
Nang gabi ring iyon, nalaman natin na ang dalawang babae ay gumawa ng isang kasunduan. At ito pala ay kung tamaan siya ng isang beses sa pagsasanay, siya ay papayagan na sumama sa kanilang paglalakbay. Pagkatapos ng isang cute na sandali kasama si Hajime, pumunta silang tatlo sa susunod na labyrinth. Natagpuan nila ang pasukan ng labyrinth, at sa loob nito, dumaan sila sa iba't ibang mga bitag. At kahit nakakaiba ito, ang kuneho ay medyo kapaki-pakinabang. Nakahanap sila ng isa pa sa mga pintuan na iyon na marahil ay mula sa labyrinth ng pinuno. Sa mahusay na pagtutulungan, binuksan nila ang pinto. At pagkapasok sa loob nito, nakasalubong nila ang isang higanteng halimaw na may armor. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Melody Raisin, ang master ng Raisin Labyrinth, at pinutol ni Hajime ang anumang uri ng chat, at hiniling sa kanya na ibigay sa kanya ang sinaunang mahika, ngunit tumanggi siya. Sa isang paglulunsad ng missile at isang pag-atake ni Yue at Shia, pinatumba nila siya, ngunit ang kanyang baluti ay napakalakas, halos hindi nakakakuha ng anumang pinsala. Gamit ang isang bagong sandata, nalampasan nila ang armor gamit ang isang uri ng drill, at pinukpok ito gamit ang kanyang hammer, nagawa niyang sirain ang crystal nito, natalo ang halimaw at nakuha ang paghanga ni Yue. Samantala, ginamit ng halimaw ang kanyang huling lakas para bigyan sila ng payo, na mag-ingat sa mga pinuno ng iba pang labyrinth, dahil talagang masama ang mga iyon. Nang makarating sila sa lugar upang kunin ang mga artifact, natanggap nila sa pamamagitan ni Melody sa isang anyo na hindi gaanong nagbabanta. Sinabi niya na ang pakikipaglaban kanina ay pag-arte lamang, at dahil itinuring niya sila bilang mga tanga, binibigyan siya ng sugat ng kuneho. Nang nakuha nila ang bagong artifact, sinabi sa kanila na ito ay magic na walang gravity, at ang tanging may kaugnayan dito ay si Yue. Sa pagnanais ng higit pang kakaibang mga bagay, nakuha ito ni Hajime sa pamamagitan ng puwersa. Kaya't isinaaktibo ni Melody ang emergency compartment, pinaalis sila roon at ipinadala sila sa isang lawa. Ngunit dahil sa isang isda na may mukha ng tao, si Shia ay nalunod. At para mailigtas siya, gumagawa si Hajime ng mouth-to-mouth resuscitation. At nang siya ay nagising, sinamantala ang pangunahing tauhan, at hinahalikan siya, na ginawa siyang itinapon muli sa tubig. Huminto sila sa isang inn, at sa isang diskusyon para makita kung sino ang matutulog kasama si Hajime, nakakuha tayo ng eksenang napaka-nakakatawa. Nagpakilala sa kanila ang pinuno ng Fern Adventurers Guild para humingi ng pabor, na mabilis na tinanggihan ng bida. Ngunit nang sinabi niya kung ano ang kanilang gantimpala sa paggawa nito, tinatanggap niya. Gusto niyang mahanap at iligtas nila ang ikatlong anak ng isang maharlika na kaibigan niya, at bilang kapalit, makukuha nila ang suporta niya sa anumang laban. At kung kailangan nila siya, gagawin niya ang anumang hilingin nila. Samantala, tinutulungan ng guro at ng kanyang mga mag-aaral ang mga mamamayan sa pagtatanim at pagkolekta. Sa hapunan, sinabi ng chef na ang gabing iyon ang huling pagkain na kanilang ihahain dahil nagamit na nila ang kanilang huling pampalasa. Ang mga mangangalakal ay hindi makuha ang mga ito mula sa bundok, dahil maraming mga halimaw ang lumitaw doon. Isang grupo ng mga adventurer na may mataas na antas na nagresolba nito, ay hindi pa bumabalik. Sa kabutihang palad, ang pinuno ng guild ay nagpadala doon ng isang grupo upang hanapin ang mga nawawalang adventurer, na talagang kararating lang. Nang marinig ng guro ang mga boses, napansin niyang isa sa kanila ay si Hajime. Nang pinuntahan siya nito, sinasabi niyang hindi siya ang taong hinahanap niya. Ngunit siya ay sobrang mapilit, kaya nagtatapos siya sa pag-amin. Isang lalaki na nandoon ang gustong umatake kay Shia, tinawag siyang hayop, at sinasabing puputulan niya ang mga tainga niya ng kuneho para magmukha siyang tao. Sa sobrang galit, inatake siya ni Hajime, na ikinagulat ng lahat. Pagkatapos nito, binabalaan niya ang lahat, na sinasabi na wala siyang pakialam kung ano ang kanilang gagawin o hindi, hanggat hindi sila humaharang sa kanya. Kung sila ay magtatangka na harangan siya ngayon, hindi siya magdadalawang isip na patayin sila. Sa gabi, habang ang guro ay nag-iisa sa kanyang silid, pumunta si Hajime doon at sinabi sa kanya ang lahat ng kanyang natuklasan sa mga labyrinth. Pagkatapos ng panahon ng mga Diyos, ang mundo ay pinahirapan ng isang digmaan. Ang mga tao, mga demonyo, at maraming anyo ng mga hayop ay lumaban ng walang tigil laban sa isa't isa. Isang grupo ang lumaban dito, at napansin ng kanilang pinuno na ang tunay na intensyon ng Diyos ay gamitin ang lahat bilang mga kasiyahan, at ang digmaan ay hindi hihigit sa isang laro. Habang siya ay nakatago sa mga anino, hinihila ang mga bagay upang magdulot ng mga salungatan, at ang mga bayani ay lumitaw na may layuning pigilan siya.
Noong panahong iyon, tinawag silang mga tagapagpalaya, at ang kanilang mga plano ay bumagsak bago pa man sila makalaban. Ipinahayag sila ng kanilang Diyos na mga kaaway ng simbahan, at ito ay naglagay sa sangkatauhan na lumaban sa kanila. Dahil hindi nila kayang labanan ang mga taong sinumpaan nilang protektahan, binansagan sila bilang mga tulisan, at isa-isang natalo. Sa huli, iilan lang ang mga miyembro na nakaligtas. Dahil hindi nila kayang talunin ang mga baliw na Diyos sa pamamagitan lamang ng kanilang mga kapangyarihan, kumalat sila sa mundo, nagtayo sila ng mga labyrinth at nagtago ng kanilang mga sarili. Sa loob ng mga iyon, naghanda sila ng mga pagsubok. Kung sino ang makatapos sa kanila ay tatanggap ng kapangyarihan ng Malverex, sa pag-aakalang balang araw ang taong ito ay magpapahinto sa mga kalokohan na laro ng hangal na Diyos na ito. Matapos sabihin ang lahat ng ito, sinabihan siya ni Hajime na gawin ang anumang gusto niya sa impormasyong iyon. Dahil sa totoo lang, wala siyang pakialam kung ano ang mangyayari sa mundong iyon. Bago siya umalis sa silid, sinabi niyang hindi kailanman naniwala si Kaori sa kanyang pagkamatay, at buong oras na niyang hinahanap siya. Pagkatapos, sinabi niya sa kanya na ang nangyari sa kanya ay hindi isang aksidente, ngunit ito ay isa sa kanyang mga kasamahan na sinusubukang patayin siya. At para doon, dapat niyang bigyan ng babala ang kanyang mga estudyante na mag-ingat sa kanilang mga likuran. Kinabukasan, aalis na ang grupo para hanapin ang anak ng Maharlika. Ngunit lumitaw ang guro at ang ilan sa kanyang mga dati ng kasamahan, na nagsasabing gusto nila siyang tulungan. Gaya ng nakagawian, tumatanggi siya, na sinasabing maaari lamang silang maantala. Ngunit pagkatapos ng maraming pagpilit ng guro, pumayag siya. Pagkatapos nito, pumunta sila sa bundok. Sa gitna ng kagubatan, ginagamit ni Hajime ang kanyang mga drone para hanapin ang anak ng Maharlika, na nakahanap ng mga armor at mga espada na naging abo. Habang sinusundan ang mga bakas, nakakita sila ng talon, at sa loob nito, mayroong isang kuweba. Sa loob nito, nakita niya ang lalaking hinahanap niya, na nagngangalang Will. Nakonsensya siya dahil nakita niya ang lahat ng adventurer na namamatay habang siya ay tumakas at nakaligtas. Binibigyan siya ni Hajime ng leksyon, na sinasabi sa kanya ang pinakamahusay na paraan para parangalan ang mga nawala, ay ang patuloy na mabuhay at magpatuloy. Sa sandaling nakalabas sa kuweba, lumitaw ang isang itim na dragon, at si Will ang tina-target nito. Sa kanyang higanteng shield, pinuprotektahan ni Hajime ang lahat mula sa apoy ng dragon. Kasama sina Yue at Shia, nilalabanan nila ang halimaw habang ang iba ay sinubukang tumulong, na mas humahadlang lang kaysa makatulong. Pagkatapos ay hiniling ni Hajime kay Yue na protektahan sila habang nilalabanan nila ni Shia ang dragon. Pagkatapos ng ilang pag-atake, nauuwi sa pagkahimatay ng dragon. Gustong gisingin ang dragon upang makakuha ng ilang impormasyon, si Hajime ay may isang masamang ideya. Hinawakan niya ang isa sa mga higanteng pamalo, at itinulak yon, alam mo na kung saan. Gamit ang boses ng babae, ang halimaw ay sumisigaw, at nagsusumamo na tanggalin ito. Ngunit hinihiling niya sa kanya na sabihin ang lahat ng nangyari habang sinusuntok ang bakal ng maraming beses. Sinabi ng dragon na habang natutulog siya, ang isang taong may itim na damit ay gumamit ng magic control ng isip, na nagutos sa kanya na patayin si Will at ang kanyang mga kasamahan. Hindi naniniwala si Will, pero ipinagtanggol siya ni Yue, na nagsasabing kilala ang mga dragon men na mapagmataas, at hindi siya nagsisinungaling. Sinabi ng dragon na wala siyang pakialam sa pamamagitan ng pagpaparusa sa nangyari, ngunit hiniling niyang alisin sa kanya ang bakal na nakatusok. Sinabi niya na ang taong kumokontrol sa kanya ay bumuo ng isang hukbo, at gusto niyang pigilan siya dahil may nangyaring trahedya. Sinabi ni Hajime na huwag pakinggan ang kanyang sinasabi, dahil muntik na silang mamatay dahil sa kanya, dapat siyang mamatay, ngunit pinigilan siya ni Yue, na sinasabing wala siyang kasalanan sa pagiging kontrolado, at hindi siya ang kanilang kaaway. Kaya hiniling niya sa kanya na alisin iyon, dahil ang kanyang mana ay malapit ng maubos. Kung bumalik siya sa kanyang normal na anyo, mawawasak siya mula sa loob hanggang sa labas. Pumayag si Hajime, at nang bumalik sa kanyang normal na anyo, inihayag niya ang isang magandang babae na nagngangalang Tio. Upang matiyak na totoo ang kanyang sinasabi, ipinadala ni Hajime ang isa sa kanyang mga drone, na nagkukumpirma ng higit sa 60,000 monsters ang patungo sa Nayon, kung saan sila naruroon kahapon, na darating doon sa loob ng 2 araw. Sinabi ng guro na kakailanganin nilang tulungan sila, ngunit sinabi ng pangunahing tauhan na ang kanyang misyon ay iuwi ng ligtas ang lalaki, hindi para masangkot sa isang digmaan. Habang kinaladkad ang masokistang babae mula sa kanyang mga paa, siya at ang iba pa sa kanila ay bumalik sa Nayon.
Sa susunod na araw, sa isang pulong, kinumbinsi siya ng guro na tulungan sila laban sa hukbo. Ang mga babae at bata ay inilikas, at siya ay gumawa ng pader sa pasukan ng nayon. Sa gabi, nagpapakita si Tio kay Hajime upang kausapin siya. Doon ay hiniling niya sa kanya na pagkatapos ng labanan ay sumali sa kanilang grupo, ngunit mabilis niyang tinanggihan ito, kaya mas nagustuhan ni Tio ito. Bago mag-umaga, dumating ang mga halimaw. Gamit ang mga sandata ng apoy at mahika, pinapatay ng 4 ang malaking bahagi nila, higit sa lahat salamat sa kapangyarihan ni Tio at Yue. Sa pagkakaroon ng masyadong maraming mga kaaway upang labanan, nagpa siya si Hajime na isama si Shiya sa unahan upang tapusin ang mga kontroladong halimaw. Ang lalaking may itim na damit pagdating doon ay parehong madaling natalo at dinala siya sa iba. Nang makita ang kanyang mukha, natakot ang guru dahil isa ito sa kanyang mga estudyante. Sinusubukan niyang unawain kung bakit niya ginawa yon, at ipinaliwanag niya na nang pumunta sila sa hilaga upang manghuli ng halimaw, nakilala niya ang isang demonyo na nakauunawa kung gaano siya mapapakinabangan. Nakipagdeal sila para patayin ng guro, dahil sa collector powers niya na mas lalo siyang nagiging mas maaasahan pa kaysa sa mga bayani. Sinisikap ng guro na aliwin siya, na sinasabi na mula sa sandaling iyon, lagi niya itong makakasama. Ngunit kinuha siya ng batang lalaki bilang isang hostage, at sinabi kay Hajime na ibigay sa kanya ang lahat ng kanyang mga armas. Ngunit itinanggi ng pangunahing tauhan, at naghanda na gamitin ang kanyang armas. Ngunit may napansin si Shiya, at tumalon upang iligtas ang guro. Pagkatapos, may isang misteryosong nagpaputok ng energy ray sa guro at sa estudyante, ngunit ang estudyante at si Shiya lang ang tinamaan nito. Gayunpaman, nagawa pa rin ng bata na lasunin ng guro, at tinamaan ni Hajime ang umatake. Ngunit ang hindi kilala ay nagawa pa ring tumakas. Upang iligtas ang guro, binigyan niya ito ng healing potion mula sa kanyang bibig, at pagkatapos nito, hiniling niya sa kanya na pagalingin ang nasaktan niyang estudyante. Ngunit ang mga bagay ay hindi gaanong simple, pinatay ni Hajime ang estudyante at nabigla ang kanyang guro, at gayon din, para hindi siya makonsensya sa pagkawala ng kanyang estudyante. Ibinigay nila ang lalaki sa pinuno ng guild, at nang matutulog na sila, naalala ni Tio ang pagkamatay ng kanyang ama, at kung paano niya sinabi sa kanya na balang araw na may lilitaw upang talunin ang hangal na Diyos na gumawa ng mga kakilakilabot na bagay sa mundo. Sa umaga, bilang pangako niya kay Shiya, ipinakita niya sa kanya ang lungsod. Bumisita sila sa iba't ibang lugar, hanggang sa makita nila sa isang aquarium ang isang isda na may mukha ng isang tao, na ang pangalan ay Lima. Matagal silang nag-usap ni Hajime, nagbubonding ng pagkakaibigan, at dahil dyan, pinapakawalan nila ang isda. Nagkomento si Lima na ang mga taong nakahuli sa kanila ay nakahuli din ng isang batang babae para ibenta siya, at tila maraming alipin sa lungsod na iyon, kaya mas mabuting mag-ingat. Habang naglalakad sila, nararamdaman ni Hajime ang presensya ng maliit na nilalang sa ilalim nila. At nang pumunta sila sa daluyan sa ilalim, nakita nila ang isang maliit na batang babae mula sa tribo ng Dagon, na nakatira sa nayon sa dagat. Nalaman natin na ang kanyang pangalan ay Mew, at pinaliguan siya ni Shiya at pinakain. Ang bata ay ang taong tinutukoy ni Lima, at ang mga taong nakahuli sa kanya ay gustong ibenta siya sa isang auction. Nagpa siya si Hajime na ibigay siya sa mga gwardya ng lungsod, kahit na umiyak siya at hiniling na panatilihin siya. Pagkatapos na iwanan si Mew, at nang pabalik na sila, nakita nila ang isang pagsabog na nagmumula sa kung saan nila siya iniwan. At pagdating doon, nakita nila ang isang mensahe sa dingding, na nagsasabing dapat nilang ibigay ang babaeng kuneho kung ayaw nilang mamatay ang batang babae. Idineklara sila ni Hajime na kanyang kaaway. Habang binubugbog nila ang isa sa mga tauhan ng mga ngalakal ng mga alipin, nahanap nila sina Tio at Yue, na tutulong sa kanila na iligtas ang maliit na batang babae, na sinisira ang malaking bahagi ng lungsod para magawa ito. Habang ang kontrabida ay pinagbabantaan si Mew, lumitaw si Hajime at mabilis siyang pinatay, na iniligtas ang babae. Sa himpapawid, ipinakita niya sa kanya kung paano niya sinisira ang lahat ng kanilang mga base, at dahil dito, ang ating bida ay nakakuha ng isang anak na babae. Si Hajime at ang mga babae ay pumunta sa guild mula sa ibang lungsod. At habang kausap nila ang pinuno nito, pumasok sa silid si Endo, isa sa mga dating kasamahan ni Hajime. Siya ay natatakot at humihingi ng tulong, at kahit na papaano ay medyo nakikilala pa niya si Hajime. Hiniling niya sa kanya na sumama sa labyrinth upang iligtas ang kanyang mga kaibigan, na nasa ika-9 na palapag. Samantala bago ito, may hindi tama, wala silang nakitang halimaw, at biglang may sumulpot na babaeng pula ang buhok.
Siya ay isang demonyo at inanyayahan silang sumama sa kanyang layunin, na nagsasabing tinanggap na ng isa sa kanila ito. Sinabi nila na nagsisinungaling siya at tinanggihan ang kanyang alok, at pagkatapos ay tinawag niya ang ilang mga halimaw na umaatake sa kanila. Kahit anong pilit nila ay wala silang pagkakataon laban sa kanila, kaya ipinadala nila si Endo upang bumalik sa kapitan upang humingi ng tulong. Si Cookie, ang pinuno ng grupo, ay nakapag-react na natalo ang ilang halimaw. Si Suzo, na pinuprotektahan ang kanyang mga kaibigan gamit ang mga barrier, ay pinabagsak ng ilang halimaw, kaya nagpasya silang umatras. Nakarating sila sa kapitan, ngunit sinundan sila ng mga halimaw. Inutusan sila ng mga kapitan na tumakas sa portal, at humingi ng tulong sa guild. Akala ng mga lalaki ay matagumpay silang makakatakas lahat. Ngunit nang nahanap sila ng babaeng demon, wala silang pagpipilian kundi ang lumaban upang makatakas si Endo. Nakikita kung paano pinapabagsak ng babaeng demon ang mga kasamahan, sa galit ay tumakbo si Cookie laban sa kanila at napabagsak siya. Ngunit nang malapit na niyang tapusin ang labanan, nakita niya ang isang larawan niya kasama ang kanyang kasintahan sa isang kwintas, at dahil dito, siya ay nag-alinlangan at napabagsak ng isa pang halimaw. Nang malapit na silang patayin ng dalawang higanteng halimaw, biglang may bumagsak na bakal mula sa langit, na agad pumatay sa dalawang halimaw. Sinabi ni Hajime sa kontrabida na bibigyan niya siya ng pagkakataong sumuko, at kung ginawa niya ito, hahayaan niya ito. Ngunit sa galit, itinanggi niya ito at sinubukang atakihin siya. Habang pinuprotektahan ng mga babae ang mga dating kasamahan sa kalaban, siya lamang ang humaharap sa demonyo. Habang madaling tinatalo ni Hajime ang lahat ng halimaw na lumilitaw, nagulat ang kanyang mga kaklase nang malaman na siya ang kanilang kaklase na nahulog na inakala nilang namatay na. At pagkatapos na talunin ang demonyo, binaril niya ang kanyang mga binti at sinimulang tanungin siya. Nang makitang wala siyang sasabihin, gumawa siya ng desisyon na tapusin ito, at ito ay ikinagulat ng kanyang mga dating kasamahan na wala siyang alinlangan na pumatay. Si Kaori, na masaya sa muling pagkikita sa kanyang kaibigan, ay niyakap siya, iniwan ang ibang mga babae na nagseselos. Sa kanilang paglabas ng labyrinth, nakikipagtalo si Cookie sa kanyang desisyon na patayin ng isang tao, iniisip na mali ang ginawa niya kanina. Ngunit sinabi ni Hajime na sa mundong ito ay pumatay o mamatay, wala siyang awa, tanging pagpatay lang ang kanyang daan, ginagawa lang niya ito para makasurvive, at kung siya ay haharang sa kanya, hindi siya magdadalawang isip na patayin siya. Nagulat ang lahat dahil sa laki ng ipinagbago ni Hajime, at napa-atras sa takot ang lalaking ng traidor sa kanya. Sa labas ng labyrinth, isang hukbo ang nasa pasukan ng labyrinth, mukhang walang tiwala sa grupo ni Hajime. Gayunpaman, nagulat sila sa paglabas nila, at dahil sa sobrang bilis ng grupo ni Hajime, hindi na rin sila nagkaroon ng oras na pumasok sa loob para iligtas sila. Sinabi ni Kaori kay Hajime na gusto niyang sundan siya sa kanyang paglalakbay, dahil mahal niya siya at nais manatili palagi para sa kanya. Gayunpaman, sabi niya ang kanyang puso ay pag-aari na ng iba, ni Yue. Ngunit gayunpaman, iginiit ni Kaori, na nagsasabing sasama pa rin siya at sa hinaharap ay mapapaibig niya ito sa kanya. Dahil sa kanyang determinasyon, pumayag dito si Yue at hindi na rin nakatanggi si Hajime. Matapos mailigtas ni Hajime, ang grupo ng mga bayani ay bumalik sa Royal Palace, kung saan tuwang-tuwa si Prinsesa Liliana na makita sila. Mukhang masaya ang lahat ng estudyante, maliban kay Hiyama, ang batang nagtangkang pumatay kay Hajime. Dahil pagkatapos na makita siya ay natakot siya sa kanya. At si Cookie, nakilala bilang bayani, na walang nagawa para iligtas sila. Kinabukasan, nagpaalam si Kaori sa iba at nagpapatuloy muli ang grupo ni Hajime sa paglalakbay. Habang naglalakbay, matapos makarinig ng leksyon dahil sa pagtatalo sa harap ni Mew, pareho silang tumigil. Nakikita ni Tio ang ilang higanting uod na nakapalibot sa isang bagay. Biglang, lumabas ang isa pa sa buhangin at inatake ang kotse, ngunit nagawa ni Hajime na iwasan ang lahat ng pag-atake. Sa isang rocket na lumalabas sa gilid, sinisira niya ang mga halimaw, na tinawag ang atensyon ng iba na mabilis na natalo gamit ang isang super magic machine gun na lumabas sa hood ng kotse. Nakita nila ang isang lalaki sa lupa na nasaktan. At dahil kay Kaori, na isang healer, nagpasya silang tulungan siya. Siya ay na-overload sa mana dahil sa isang lason na nainom niya, at ito ang dahilan kung bakit umabot sa limitasyon ang kanyang katawan. Gamit ang kanyang kapangyarihan, maaari niyang kunin ang dagdag na mana sa kanyang katawan, na nagliligtas sa kanyang buhay. Anak pala siya ng isang duke ng isang lungsod na tinatawag na Cage, malapit iyon sa Marina City kung saan ipinanganak si Mew. Nagkaproblema sila dahil ilang araw na ang nakalipas,
may mga taong may sakit na katulad niya. Isang lason ang inilagay sa isang bahagi ng lungsod na nakahahawa sa lahat, ngunit mayroong panlunas, isang espesyal na mineral na tinatawag na Serena Stone na may kapangyarihang magpakalma sa mana ng sinumang umiinom nito. Ito ay matatagpuan lamang sa isang bulkan. Dahil pupunta na sila sa lungsod, nagpasya silang tulungan sila, ngunit hindi iyon libre. Bumalik sa malademonyong mundo ng Galante, ang general na si Fred ay pinaalaman ni Mikhail na si Catalia ay natalo, at tila ang blonde na lalaking ito ay kanyang kasintahan. Nabigla siya nang marinig na ang plano ng pagpatay sa guro ay nabigurin kahit na may 60,000 halimaw. Nagkomento si Fred na ang gumawa ng mga bagay na iyon ay 4 na irregular, at sinabing pupunta siya sa bulkan upang makakuha ng higit pang magic mula sa mga Diyos upang maging mas makapangyarihan. Sumusumpa siya sa ngalan ng Diyos na wawakasan ang mga humaharang sa kanyang mga plano. Pagdating sa lungsod, nakita nilang desyerto ang lungsod at tinanggap sila ng duke. Si Shia at Kaori ang haharap sa mga taong nasaktan habang ang iba ay gagawa ng paraan para mabigyan sila ng tubig. Gamit ang mahika, gumawa ng malaking butas si Yue at ginamit ni Hajime ang kanyang sasakyan para maglagay ng semento sa lupa para hindi masipsip ang tubig. At sa pamamagitan ng isang higanteng salamangka ng tubig, pinupuno ng vampira ang giant pool, na nag-aambag ng tubig sa lungsod. Dahil maraming enerhiya ang ginugol ni Yue, kinagat niya si Hajime para makabawi. Biglang lumabas ang isang halimaw sa kung saan at inatake sila. Naapektuhan ito ng lason, ngunit sa isang shot sa kanyang nucleus, sinisira ito ni Hajime. Gayunpaman, kahit patay na ang halimaw, nahawa pa rin ang mga bahagi nito at nasa tubig, kaya nahawa rin ang tubig. Gayunpaman, dahil ang tubig ay dadaloy, sa paglipas ng panahon, ang tubig ay magiging dalisay muli. Nagpasalamat ang duke at ang mga mamamayan sa pangunahing tauhan, at nilinaw ng isang ito na ang kanyang mga serbisyo ay hindi libre. Dahil ang mga mamamayan ay nahawahan pa, nagpasya silang pumunta sa bulkan. Ngunit para mapangalagaan sila, si Kaori at Mew ay nananatili sa lungsod. Pagdating sa bulkan, nakarating sila sa simula na bahagi na puno ng mga bato, at nagpasya silang lumalim. Lumilitaw ang isang lava monster, at mabilis itong natalo ni Shia sa kanyang bagong kakayahan na gawing kinetic energy ang mana. Nakahanap sila ng isang malaking halaga ng Serena Stone, at kailangan na lamang na sakupin ang labyrinth ng bulkan at umalis. Dahil sa sobrang init, nakaramdam ng sakit sina Shia at Yue, kaya huminto sila ng kaunti para magpalamig. Sinabi ni Tio ang kanyang teorya tungkol sa mga labyrinth na umiiral sa mundong iyon. Gamit ang isang bangkang may resistance sa lava, nakarating sila sa isang lugar na tila ang huling misyon upang makumpleto ang labyrinth. Maraming lava worm ang nagsimulang umatake sa kanila, at kahit na nawasak, maaari silang muling mabuo. Upang patayin sila, kailangan nilang sirain ang kanilang bagong nucleus, at iyon ang kanilang ginagawa. Gayunpaman, parang hindi matatapos ang mga kalaban, at pagkatapos, napapansin ni Shia na sa tuwing papatay sila ng halimaw, ang hiyas ng mana ay nawawasak. At dahil mayroong 100 sa kanila, kakailanganin nilang sirain silang lahat at iyon ang kanilang ginagawa. Gayunpaman, pagkatapos patayin ang huling mga halimaw, isang liwanag na sinag ang tumama kay Hajime. Nilapitan siya ni Yue at binigyan siya ng healing potion. Gayunpaman, ang mga pinsala ay masyadong malubha. Ang ilang mga enerhiya ay itinapon laban sa kanila, at gamit ang isang defensive na salamangka, pinamamahalaan nilang ipagtanggol ang kanilang sarili. Gayunpaman, nang tumingin si Yue sa itaas, nakakita siya ng isang dragon, naroon ang general ng Demonic Kingdom, na nagsasabing mapanganib sila, at hindi nila ito maaaring balewalain. Kaya, kasama silang lahat, kahit nasaktan si Hajime, bumangon siya at tinutuya ang demonyo, naaalalang tinapos niya ang miyembro ng isa sa kanyang mga nasasakupan. At pagkatapos nito, magsisimula na ang laban. Nang makitang dahado sila dahil sa dragon, naging dragon si Tio para magkaroon ng patas na labanan. Sa pamamagitan ng puwersa ng kapangyarihan, naghahanda si Fred na atakihin siya, ngunit sa pamamagitan ng isang super rifle ay pinigilan siya ni Hajime. Samantala, sa sobrang mga pinsala, hindi na kayang lumaban pa ang mga bida. Nang makitang mahirap talunin sila ng ganoon, nagpasya ang demonyo na gumamit ng ibang paraan para patayin sila, at nagpasya na sirain ang angular na bato na nagpanatiling mahinahon sa bulkan, na ginagawa itong nasa bingit ng pagsabog. At sa ilang uri ng relic sa bubong upang makatakas, alam niyang hindi sila dapat umalis ngayon dahil kailangan muna nilang sakupin ang labyrinth.
Kumilos siya, at hiniling si Tio na lumabas gamit ang siwang sa bubong, na binigyan siya ng isa sa kanyang mga ring at humihiling sa kanya na bumalik na may dalang mensahe para kay Kaori, at nagtapos sa isang simpleng, magkita tayo mamaya. Gamit ang kanyang pinakamataas na bilis, nagawa niyang lumabas, pagkatapos na malapit nang magsara ang mga port. Dahil sa pagkuha ng pinsala, lumalakas siya, dahil iyon kay Hajime na gamit ang kanyang binigay na singsing, nakuha ng dragon ang kakayahang gawing lakas ang sakit. At gamit ang kapangyarihan na mayroon siya sa loob ng singsing na ibinigay ni Hajime sa kanya, nagawa niyang pumunta sa lungsod. Sa kaharian, sinubukan ni Prinsesa Liliana na kausapin ang hari. Ngunit kagaya ng mga sundalo, mukha silang zombie at patuloy na naglalakad at hindi pinansin. Kinanap niya si Shizuko at sinabi sa kanya na nagpapanggap ang simbahan na si Hajime ay isang kalaban. Sa kagubatan, malapit sa kaharian na iyon, sinusuntok ni Hiyama ang ilang mga puno ng galit dahil ang kanyang mahal na si Kaori ay kinuha ng lalaking kinaiinisan niya. Isang boses ng babae ang nagsimulang makipag-usap sa kanya, na nakakaalam na siya ang nagtangkang pumatay kay Hajime. Hinihiling sa kanya ng boses na magsanib puwersa, at tutuparin niya ang lahat ng pangarap nito. Samantala, lumipad ng mabilis hanggat kaya niya, nakarating si Tio sa lungsod at tinanggap siya ni Kaori upang makita kung kumusta siya. Sa loob ng silid, ipinaliwanag niya ang sitwasyon, at ibinigay ang mensahe ni Hajime kina Miu at Kaori. Dahil maayos ang mga mamamayan doon, nagpasya silang dalhin si Miu sa kanyang ina. Dumiretso ang mga eksena kay Hajime sa isang lugar at karagatan na may UA sa ibabaw niya. Habang patuloy ang dalawa sa pagpapahinga, ipinaalam sa atin upang maunawaan kung paano sila napunta dito. Samantala, ipinakita sa atin kung paano sila nakalabas mula sa bulkan, at kung paano sila nakahanap ng isang pinto na bumukas ng mag-isa nang makalapit sila dito. Sa loob ng kwarto, may magic circle. Nang tumayo sila, nakatanggap sila ng bagong espesyal na mahika na hindi pa nila magagamit. Ang maliit na pinto ay bumukas sa dingding na nagbibigay sa kanila ng isang relic na katulad ng mayroon si Fred. Upang makaalis doon, may ideya si Hajime na lumangoy sa lava, ngunit hindi literal. Gumawa siya ng ilang uri ng submarine boat, at kung may resistance ito sa lava, magagamit nila ito para makatakas. Kaya gamit ang magic barrier, nakapasok sila sa submarino at tumakas. Gayunpaman, sa pagpasok sa dagat, ipinagkanulo sila ng pagsabog, at gayon din, lumitaw ang ilang halimaw. Dahil walang sapat na paraan para talunin sila, kinailangan ni Yue na gamitin ang kanyang mahika. Dahil sa pagod dahil sa laban, kailangan niyang gamitin ang dugo ni Hajime. Dahil nanghihina siya, binibigyan ito ni Hajime at nag-aalok din si Shia. Bumalik sa kung saan tayo tumigil, nagising si Shia, at nang umakyat siya, nakita niya silang dalawa na halos hubot-hubad. Nagutom sila, kaya nagsimula silang kumain ng ilang isda, hanggang sa nakuha nila ang atensyon ng mga dagon. Nang sinubukan nilang salakayin si Shia, pinigilan sila ng bida. Nang tumingin sila sa itaas, nakita nila sina Kaori at Miu na nakasakay kay Tio, na nahuhulog sa kanilang direksyon. Humiwalay si Miu kay Tio, at iniligtas siya ni Hajime. At pagkatapos, pinagalitan niya, sinabing hindi na niya dapat gawin ang mga ganitong mapanganib na bagay. Ngayon magkasama, pumunta sila sa Hellisen, ang lungsod sa dagat. Gamit ang isang sulat mula sa guild sa kanyang mga kamay, ipinaliwanag ni Hajime ang sitwasyon, at pumunta sila sa bahay ni Rifnia, ang ina ni Miu. Nang makita niya ito, masayang niyakap niya ito. Nasaktan ang isang paa niya, kaya hiniling ni Miu sa kanyang daddy na buhatin ang kanyang ina, na nagdulot ng kaunting hindi pagkakaunawaan. Nalutas ni Kaori ang problema at tinanong ni Rifnia kung bakit tinawag niya si Hajime na kanyang ama. At pagkatapos niyang ipaliwanag ito, nakatulog ang batang babae. Dahil mananatili sila sandali sa lungsod, pinilit sila ni Rifnia na manatili sa kanyang bahay. Bumalik sa Royal Palace, nakita ni Shizuko si Aiko, na nagsabi na kahit sinubukan niyang ipagtanggol siya, idineklara ng hari at ng simbahan si Hajime bilang isang kalaban. Sinabi niya na ang hari at ang iba ay kakaiba, at pinag-uusapan ng sinabi sa kanya ni Hajime tungkol sa Diyos na kanilang sinasamba. Upang ma-explore ang lumubog na mga ruins ng Serena, nagpasya silang umalis sandali sa lungsod, at naiwan si Miu kasama ang kanyang ina. Habang nakikipag-usap si Hajime kay Kaori, nalaman natin na 6 na buwan pa lang mula nang ipadala sila mula Japan sa mundo na yon. Pagdating ng gabi, nagkaroon ng ideya si Hajime. Nang itinutok niya sa buwan ang relic na nakuha niya sa bulkan, nagsimula itong nagniningning at ginagabayan sila ng liwanag patungo sa ruins. Dinadala sila ng agos kung saan inaatake sila ng ilang halimaw, ngunit madali nilang natalo ang mga ito,
at nakahanap ng daanan, na nakapasok sa isang uri ng kuweba. Patuloy silang sumusulong at tinatalo ang mga halimaw. Naisip ni Hajime na kakaiba ang mga halimaw na iyon dahil masyadong mahina, kahit na nakita ni Kaori na malakas sila. Lumilitaw ang isang malakas na halimaw na gulaman at sinusubukang atakihin sila. Ang gulaman ay tila hindi nasaktan maliban kung ito ay inatake ng apoy. Kahit na pagkatapos ng isang malaking halaga ng kapangyarihan na kanilang ginamit, ang halimaw ay maaari pa ring muling mag-regenerate ng mabilis. Si Hajime, sa kanyang magic eye, ay hindi mahanap ang nucleus nito, sa paniniwalang maaaring nasa tiyan sila ng isang halimaw. Gamit ang apoy, gumawa siya ng isang pagbubukas, at nalaman na sa ilalim ng mga ito, mayroong isang bakanteng espasyo. Kaya ginagamit niya ang kanyang stake gun para buksan ang sahig. Napunta sila sa tubig, at dahil si Kaori lang ang nahihirapan, tinulungan siya ni Hajime. Ipinadala sila sa isang dalampasigan, at nalulungkot si Kaori dahil siya lang ang nangangailangan ng tulong. Ngunit dahil wala silang oras para malungkot, patuloy silang gumagalaw, hanggang sa makarating sila sa isang uri ng sementeryo ng barko. Biglang kumakapal ang hamog, at pagkatapos ay biglang napunta sila doon sa gitna ng labanan sa dagat. Ang ilang mga fireball ay pumunta sa kanilang direksyon, at dahil ang mga kalaban ay immune sa mga pisikal na pag-atake, si Hajime ay gumagamit ng mga magic ball. Tinalo nila ang ilang pirata na nilikha ng ilusyon, at bumalik sa kinaroroonan nila. Sa pag-iisip tungkol sa teorya ni Tio sa bulkan, naiintindihan ni Hajime ang konsepto ng labyrinth, na nagpapakita ng mga trahedya na maaaring dulot ng baliw na Diyos. Habang nag-uusap sila, nagpasya si Hajime na maging tapat kay Kaori. Tinanong ni Hajime kung ano ba talaga ang dahilan kung bakit sumama siya sa kanya, habang nagtanong naman si Kaori kung pabigat ba siya sa kanila, at sinabi niyang oo. Ipinaalam ni Hajime sa kanya na medyo masama siya kay Shiya sa una at kahit si Yue ay ganun din sa kanya, ngunit hindi siya sumusuko, at iyon ang ginagawa niya mula nang makapasok sila sa labyrinth. Sinabi rin niya na mahalaga rin sa kanya si Tio, at kung mararamdaman niyang nahihirapan siya dahil doon, hindi siya dapat lumapit sa kanya. Tinapos niya ang pakikipag-usap, at dinadala siya upang pag-isipan kung ano ang gusto niya. Samantala sa Royal Kingdom, pinuntahan ng isang misteryosong madre si Aiko, na pinawala ng malay ito at isinama siya. Ngunit nakita ni Prinsesa Liliana ang lahat at nagpa siya na umalis sa lugar upang sabihin iyon sa ibang tao. Bumalik sa kanilang dalawa, sumakay sila sa isang barko kung saan nagsimula ang iba pang mga ilusyon. Sa pagkakataong ito, nasa isang uri sila ng party, kung saan may mga tao at demonyo. Biglang, isang lalaki ang tumawag sa atensyon ng lahat, na nagsasabing napakasaya niya na matapos na nila ang digmaan sa pagitan ng kanilang mga lahi. Ngunit iyon ay kasinungalingan lamang lahat, nang mula sa kung saan, isang tao ang pumatay ng demonyo. Sa gabing iyon, nagsimula ang isang pagpatay. Matapos ang kakilakilabot na pangitain na ito, bumalik sila sa sementeryo na kanilang kinaroroonan, at patuloy na sumulong. Habang naglalakad sila, may na-activate na mga bitag at nahila si Kaori. At pagkatapos talunin ang mga kabalyero, sinundan siya ni Hajime. Nang makita niya ito, pinuntahan niya ito na humihingi ng pag-comfort. Ngunit sa halip na iyon, siya ay binaril. Alam ni Hajime na may kumokontrol na uod sa katawan ni Kaori, at gamit ang mga magic ball, pinahihirapan niya ang mga uod dahil sa pananakit sa isang taong pinapahalagahan niya. Sa sandaling bumalik sa normal si Kaori, sinamantala niya ito, at hinalikan ang pangunahing tauhan, sinabing iyon ang sagot sa kanyang pagsama sa kanila. Siya ay tunay na nagmamahal sa kanya, at kahit anong mangyari ay mananatili siyang malapit sa kanya, kahit may ibang karibal na makakalaban, hindi siya susuko. Patuloy silang gumagalaw at nakahanap ng portal kung saan nakita nila ang iba pang mga babae. At ang unang sinabi ni Kaori ay hinalikan niya si Hajime, na lumilikha ng klima ng tunggalian sa pagitan ni Shiya at Yue. Ngunit ang lahat ay okay at dumaan sila sa magic circle ng labyrinth, na natatanggap ang kapangyarihan ng restoration magic. Sa isang hologram, lumilitaw ang isang babae ng parehong lahi ni Mew, na nagsasabi sa kanila na huwag sundin ang Diyos na parang bulag. At para magkaroon ng maayos na kalooban, tumatanggap sila ng isa pang relic na nagpapatunay sa kanilang pagtapos sa labyrinth. At dahil apat na ang hawak nila ngayon, makakaharap na nila ang labyrinth ng puno. Gamit ang espesyal na salamangka na nakuha nila sa bulkan, sila ay nakaalis doon, ngunit naabot ng isang higanting alon na nagpapakita sa kanila ng purple na halimaw mula noon. Ngunit ngayon ay nasa loob na sila ng tubig, hindi sila maaaring gumamit ng apoy laban sa kanya.
Gayunpaman, may ideya si Hajime na pakuluan ang gulaman bago ito muling mag-regenerate. Pero kailangan muna niya ng ilang minuto para ihanda ang mga gamit. Gayunpaman, lalong lumaki at nakakatakot ang gulaman, kaya parang hindi sila aabot. Ngunit biglang dumating ang mga kabalyero. Si Lima na kaibigan ni Hajime, ay gumamit ng kanyang kapangyarihan upang kontrolin ang iba't ibang isda na maaaring humawak sa halimaw, at gamit ang ilang mga espesyal na rockets, ang mga bida ay maaaring talunin at pasabugan ang gulaman. Sa Royal Kingdom, tinalakay ni Yusuke at ng iba pang estudyante ang pagkawala ni na Teacher Aiko at Liliana. Hanggang sa lumitaw si Melb, naiintindihan na may kakaibang nangyayari. Napunta ang eksena sa guro na nakakulong, at sa labas ng kanyang kulungan, sinabi ng madre na pansamantala siyang mananatili sa lupo ng kanyang Panginoon. Matapos masakop ang isa pang labyrinth, ang ating grupo ay bumalik sa lungsod ng dagat. Habang nakikipaglaro ang mga babae kay Mew, nag-iisip si Hajime ng paraan para makapagpaalam sa kanya nang hindi siya nalulungkot. Hanggang sa lumitaw si Rifnia, at pareho silang nag-uusap tungkol sa bata. Sinabi niya na labis siyang nagpapasalamat sa kanilang ginawa, na nagbibigay sa atin ng isang subjective na eksena. Nang maglaon, kinausap niya ang kanyang anak na babae, na kahit na malungkot at umiiyak, naiintindihan niya na kailangan ito. Nang makita kung gaano siya nag-mature, sinabi niyang babalik siya para sa kanya at babalik siya kasama ang lahat sa kanyang mundo. Nang maglaon, sa pakikipag-usap kay Yue, tinanong niya ito kung ano ang mararamdaman niya kung hindi na sila makakabalik doon kapag bumalik na sila sa kanyang mundo. Kaya sinabi niyang babalik siya doon ng maraming beses kung kinakailangan, at isasama niya si Mew anuman ang mangyari. Dumating ang araw ng pag-alis at binigyan ng batang babae ang bawat isa sa kanila ng isang shell at niyakap ang kanyang daddy. Sa lungsod ng Royal Kingdom, tumakbo si Liliana ng mabilis hanggat kaya niya, habang ang grupo ng mga kabalyero kasama si Hiyama at isang misteryosong kontrabida ay may binabalak na masama. Sa teritoryo ng demonyo, tinipon din ni Fred ang kanyang hukbo, na nagsasabing tatapusin nila ang grupo ni Hajime. Sa kanyang bahay, tinanggap ng commander ng hukbo ang pagbisita ni Hiyama, na tila kinakabahan at parang may gustong sabihin sa kanya. Biglang pumunta ang lalaki sa pinto dahil may kumakatok. Nang buksan niya ito, may biglang umatake sa kanya. Siya rin ay walang laman ang mga mata. Sumugod ang tao upang salakayin si Hiyama, kaya ipinagtanggol siya ng komandante. Ngunit sa halip na tulungan siyang pigilan ang lalaki, sinaksak siya ng traidor sa kanyang likod. Kahit nasaktan, maaari niyang gamitin ang kanyang mahika at alisin silang dalawa, ngunit lumitaw ang ibang mga sundalo. Kahit na matalo niya sila, patuloy silang bumangon at lumalaban. Sinabi ni Hiyama na kahit kamatayan ay hindi makapipigil sa kanila, at walang ibang pagpipilian, ang komandante ay tumakas sa bintana. At nang nasa baba na siya, nakita niya ang isang babaeng may silver na buhok na lumilipad. Sa ilang uri ng mahika, lumikha siya ng napakalakas na liwanag. Bumalik sa pangunahing grupo, nakita nila ang isang grupo ng mga tao na inaatake ng ilang mga bandido. Kahit na mayroon silang isang malakas na barrier na nagpoprotekta sa kanila, ngunit sa pagkakaroon ng maraming mga kaaway ito ay magtatapos sa pagkawala. Kiniling ni Kaori kay Hajime na tulungan ang mga taong iyon, at pinlano na niya itong gawin. Sinabi ang isang pagtuturo na natutunan niya sa paaralan, kung makakita ka ng isang kriminal, humakbang ng husto. Gamit ang kanyang sasakyan, pinabagsak niya ang mga bandido, at si Kaori ay humakbang para pagalingin ang mga taong nakipaglaban na nasaktan. Pagkatapos ay nilapitan siya ni Liliana, na gumawa ng barrier na iyon kanina. Habang nag-uusap sila, ipinahayag sa kanila ng prinsesa na nahuli si Aiko. At sa loob ng sasakyan, ikinwento niya ang lahat ng nangyayari sa kaharian. Matapos makitang kakaiba ang kanyang ama, tumayo siya laban sa kanila, lalo na sa desisyon na ituring si Hajime na isang kasalungat. Kaya nagpasya siyang umalis, upang hanapin si Kaori at maghahanap ng tulong. Sinabi ni Hajime na ililigtas niya ang guro, ngunit hindi dahil sa kaharian, ngunit dahil sa kanya. At kasama nito, sinabi sa kanya ni Liliana kung nasaan si Aiko. Ito ay isa sa mga labyrinths ang Divine Mountain. Nang malapit na sila sa lugar, isang magic circle ang na-activate. At sa kulungan kung saan naroon ang guro, naalala niya ang mga sandaling kasama niya si Hajime. At nang tumingin siya sa bintana, nakita niya ang bida. Sa paggamit ng kanyang kapangyarihan ay madaling makapagbukas ng pader. Nag-uusap sila ng kaunti, at nang sila ay aalis na, si Hajime ay nakatanggap ng impormasyon na ang kaharian ay inaatake. Biglang umatake sa kanila ang ilang mahika, ngunit naiiwasan nila ito.
Gayunpaman, ang sahig kung saan sila umalis ay ginawa nitong alikabok. Ang gumawa noon ay ang babaeng may pilak na buhok na nagsasabing siya ay isang Valkyrie na apostol ng Diyos na papatay sa kanya. Samantala, nasa kaharian na ang mga babae. At para sa impormasyong nakuha nila sa mga shell na binigay sa kanila ni Mew, nalaman ni Yue at Shia na nandoon si Fred. At magkasama, maghihiganti sila sa kanya sa pananakit niya kay Hajime. Samantala, si Tio ay magtutungo sa lugar ni Hajime, dahil tinawag siya ng mga pangunahing tauhan upang sunduin ang guro habang nilalabanan niya ang Valkyrie. Lumilitaw ang demonyo at sinubukang patayin ang mga babae, ngunit madali nilang naiiwasan ang kanyang pag-atake. At sa kanyang mga bagong kakayahan, sinisira nila ang ilang mga kaaway. Tinawag ni Yue si Fred para labanan siya, at hinarap ni Shia ang blonde na lalaki na boyfriend ng demon na pinatay ni Hajime noong unang season, at nagsimula ang laban. Gamit ang kanyang bagong armor at restorative magic, nilabanan niya ang lalaki, at sa kaunting pagsisikap, madali siyang nanalo laban sa blonde na lalaki, na masaya dahil tinawag siyang halimaw. Sa kabilang banda, pinahirapan ni Yue si Fred dahil sa pananakit niya sa kanyang kasintahan noon, at nakitang hindi niya kaya ang pressure, at ang vampira ay masyadong malakas at hindi nila matatalo si Yue. Sa tulong ng isang tao, nagawa niyang tumakas. Ngayon, bumalik kay Hajime. Umaatake ang babae ng Feather Spear habang siya ay patuloy lamang sa pag-iwas dito. Pagkatapos, naghagis siya ng apoy laban sa kanya, ngunit sa bagong barrier ay hindi nagdudulot ng anumang pinsala ang pag-atake. Pagkatapos ng isang pag-uusap, muli niya itong inatake. At sa pagkakataong ito, mas malakas na spell ang kanyang ginamit at nagawa niyang sirain ang barrier, ngunit dumating si Tio sa tamang oras upang tulungan ang bida gamit ang kanyang fire breath. Hiniling niya sa kanya na dalhin si Aiko sa isang ligtas na lugar, at pagkatapos, naghahanda siyang tapusin ang apostol na ito ng hangal na Diyos. Nag-aalala para kay Hajime, sinabi ni Aiko kay Tio na gusto rin niyang tumulong, kaya magkasama silang wawasak sa masamang simbahan. Samantala, ang bida ay lumalaban sa apostol na gumagamit ng paglabag sa limitasyon upang madagdagan ang kanyang kapangyarihan. Kahit na gumamit ng iba't ibang armas, hindi maaaring magdulot ng anumang pinsala si Hajime sa kanya, kaya nagpasya siyang gawin ang parehong ginagawa niya pansamantala. Gayunpaman, ang kanyang mahika ay hindi nababawasan, at si Hajime ay nakatanggap ng ilang pinsala, hanggang sa napagtanto niyang nasira ang kanyang sandata. Kaya kahit nasasaktan, may naiisip na siya. Gamit ang isang bagong sandata na gumagamit ng espesyal na mahika, nagawang basagin ng pangunahing tauhan ang kanyang mga sandata, at nagawa siyang maigapos. Sa pamamagitan ng kanyang mga istaka ng sibat ay inaatake niya siya, at dahil hindi niya ito mapaglabanan, siya ay natalo at namatay. Nang makakita ng maraming usok, pumunta si Hajime upang tingnan ang sitwasyon. At pagkatapos ay natagpuan niya ang kanyang guru kasama si Tio. Upang madagdagan ang firepower ng dragon, lumikha si Aiko ng methane gas gamit ang kanyang mga kapangyarihan. At sa isang malakas na pag-atake, ganap na winasak ni Tio ang masamang simbahan. Ginawa yon ng guru dahil masyadong malakas ang harang nila, ngunit hindi niya akalain na papatay sila ng tao. At nang ma-realize niya ang ginawa nila, sumama ang pakiramdam niya. Habang umiiyak siya, niyakap siya ni Hajime. Hanggang sa makakita sila ng kakaibang hologram, sinundan nila ito at nakahanap ng magic circle na nag-teleport sa kanila sa isang espesyal na silid sa isang espesyal na magic na maaaring manipulahin ang kaluluwa ng isang tao. Sa lugar, nakahanap ang bida ng isang libro na nagsasabing sakupin ang labyrinth na yon. Kailangang sakupin muna ng tao ang dalawang labyrinth, hindi para magtiwala sa masamang Diyos at talunin ng isang taong pinakain ng kanyang lakas. Sa kabutihang palad, nagawa na ni Hajime ang lahat ng mga bagay na iyon, kaya nakatanggap siya ng singsing at bumalik sa lalong madaling panahon sa kabisera ng kaharian. Ilang oras bago iyon, pagkatapos makarinig ng kakaibang ingay, lumabas si Shizuko sa kanyang silid, nakipagkita sa iba pa niyang kasamahan. Ang isa sa mga empleyado, na mukhang masama, ay nakipag-usap sa kanya at sinabi sa lahat na ang barrier ng kaharian ay nasira, at ang mga demonyo ay sumalakay sa kaharian. May ideya si Cookie na ilikas ang mga mamamayan. Gayunpaman, sinabi ni Nakamura na dapat silang magtipon kasama si Meld, para makapagsama-sama ang mga sundalo, at maisaayos nila ang kanilang depensa. Sinunod nila ang planong iyon at pumunta sa isang coliseum kung saan kasama ng maraming sundalo ang pinunong zombie, at sinabing wala si Meld. Dinala niya silang lahat sa gitna ng lugar, at nakuha ang kanilang atensyon. Nag-activate siya ng isang malakas na light magic, at lahat sila ay napabagsak, maliban kay Shizuko.
May bumati sa kanya at tumakbo ang empleyado sa kanya at humingi ng tulong sa kanya. Ngunit isa lamang itong bitag, sinaksak siya ng empleyado ng kutsilyo, at pagkatapos, nabunyag ang katotohanan. Nagtaksil sa kanila si Nakamura, ang kanilang kasamahan na tila kalmadong babae. At sa lahat ng nasaktan sa sahig, pumunta siya kay Cookie. Nilagyan nila siya ng kwintas, at pagkatapos ay hinalikan siya nito, na nagpapakita ng kanyang motibasyon na gawin ang lahat ng iyon. Sa simula pa lang ay nai-inlove na siya kay Cookie. Gusto niyang makuha siya para lamang sa kanya, ngunit dahil napapaligiran siya ng walang kwentang mga tao, medyo mahirap. Gamit ang kanyang advanced magic powers, nagagawa ni Nakamura na muling buhayin ang katawan sa pamamagitan ng kanyang pananalita, kung ano lang ang gusto niyang pag-usapan nila. At pagkatapos makipag-usap ng kaunti sa kanila, pinatay niya ang isa pa sa kanyang mga kasamahan, ibinalik niya siya bilang isang puppet, at gamit ang isang espada, sinubukan niyang patayin si Shizuko. Samantala, pinoprotektahan siya ng isang barrier, si Kaori ang dumating upang tapusin ang gulo na ito. Kasama ni Liliana na nagpoprotekta sa kanya ng ilang mga barrier, sinubukan niyang gumawa ng isang advanced na healer spell, hanggang lumitaw si Hiyama. Dahil walang muwang, pinapasok siya ni Liliana sa loob, at mas malala pa ang nangyari. Sinaksak niya sina Liliana at Kaori, at gayunpaman, kahit may espadang nakatusok sa kanyang dibdib, nagawa niyang gawin ang spell at pagalingin ang lahat ng kanyang mga kasamahan. Galit, nagawang palayain ni Cookie ang kanyang sarili, at sa tulong ng kanyang mga kasama, lumalaban siya sa mga sundalo. Nang malapit na niyang maabot si Nakamura, huminto siya sa isang bayani na nasa ilalim din ng kanyang kontrol. Pero kahit ganun, nagagawa niyang humingi ng tulong. Biglang sumuka ng dugo si Cookie. Ang halik pala na ibinigay ni Nakamura sa kanya ay may lason, kaya hindi na niya magawang lumaban. Gamit ang kanyang kapangyarihan, naghahanda siyang gawin si Kaori bilang isa pang puppet. Sa kabutihang palad, dumating na ang ating bida. Sinuntok niya ang lalaking traidor na pumapatay kay Kaori, at sa tulong ng guro at ni Tio, pinananatili nila ang kanyang kaluluwa sa katawan ni Kaori. At galit na galit, pumunta siya sa direksyon ni Nakamura. Sinusubukan niyang pigilan siya, at nang makita niya ito, humihingi siya ng tulong. Pinatay siya ni Hajime, na nagtatapos sa kanyang paghihirap. Pagkatapos, pinatay niya ang lahat ng mga sundalo, ang natitira na lamang ay ang traidor. Nang papatayin na niya ito, sinalungat ni Hiyama ang bida. Ngunit itinapon siya ni Hajime upang patayin ang mga halimaw na nasa labas ng pinto, na siyang pumatay sa kanya. Gamit ang isang espesyal na magic, lumitaw si Fred sa lugar, na humihiling sa kanila na sumuko. Ngunit nang wala ng pasensya, ginagamit ni Hajime ang kanyang singsing para mag-invocate ng bagong sandata na nagmumula sa isang higanting sinag ng laser mula sa langit, na sumisira sa buong hukbo. Nakaramdam ng kahihiyan, umalis si Fred kasama si Nakamura sa mundo ng demonyo. Tumitaw sina Yue at Shia, at hiniling ni Hajime ang kanilang tulong na pumunta sa labyrinth, dahil maaari nilang manipulahin ang mga kaluluwa upang iligtas si Kaori. Lumipas ang ilang araw, at nalaman natin na ang pag-atake ay binalak lahat ni Nakamura, na siyang naghatid ng impormasyon tungkol sa kanila sa mga demonyo, at lahat ng iyon ay para lamang mabuhay ng malaya kasama si Cookie. Isa pa, hindi niya nagawang patayin ang lahat ng kanyang mga kasamahan ng sabay-sabay, dahil magagamit lang niya ang kanyang magic sa isang beses na tao sa isang pagkakataon pagkatapos ng pagkamatay ng bawat isa sa kanila. At ang nahuli na si Aiko ay hindi niya natagpuan. Bumalik sa grupo ng mga bida, nakita natin na sila ay nagpapagaling kay Kaori, habang si Hajime ay pumunta at nakita kung paano nabigla si Aiko sa lahat. Hindi niya mapapatawad ang sarili sa pagpatay sa napakaraming tao sa simbahan, kahit na sila ay masasama. Pinakalma siya ni Hajime, at sinabi sa kanya kung hindi niya iyon kayang harapin, maaari siyang umiyak sa kanyang likuran, at iyon ang kanyang ginagawa. Bumalik sa arena, magkasamang nagsanay sina Cookie at Shizuko. Mula sa langit, lumitaw ang bida at ang kanyang mga babae, at dito, nakita natin na naligtas si Kaori, ngunit iba ang hitsura niya. Inilagay nila ang kanyang kaluluwa sa katawan ng Valkyrie. Hiniling niya iyon, para mas maging malakas siya para makatulong kay Hajime. At kung gusto niyang bumalik sa dati niyang katawan, madali niya itong magagawa, dahil itinabi nila ito. Nakipagtalo ang mga bayani sa pangunahing tauhan, dahil hindi niya sinabi sa kanila ang tungkol sa masamang Diyos. Ngunit nang sabihin ni Hajime na hindi sila maniniwala sa kanya, ang mahinang bayani ay nananatiling tahimik. Habang nakikipag-usap siya sa kanyang mga babae, lumitaw ang kanyang mga dating kasamahan. Sa pagdating ng prinsesa, hiniling nila sa kanya na makasama sila sa susunod na labyrinth. Sa simula, hindi niya tinatanggap.
Ngunit sa pag-iisip na magagamit niya ang mga ito bilang mga human shield, nagbago ang isip niya. Pagkatapos ay patuloy silang naghahapunan, at nasisiyahan siya sa kanyang mga babae na sumusubok na pakainin siya. Kinaumagahan, nagising si Yue at pumunta sa kinaroroonan ni Hajime, na nagsabi sa kanya na tatapusin nila ang labyrinth sa lalong madaling panahon, upang mahanap nila si Mew at magkasamang bumalik sa kanyang mundo.